Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Start na tayo. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Justice. May justice dito. Nafe-feel ko dito, meron ditong hindi pa tapos. Meron pa ditong meron ako nakikita ditong mga lihim or meron ditong nagnanais ng hustisya, hindi pa siya tapos. So, meron ditong nai-stuck pa. Gusto ng katarungan. Ganon. Ganon yung nasa-sense ko dito. Yung bang umaasa siya dito na may magbago. May mangyaring pagbabago. Hindi ito nawawala ng pag-asa na makakamit niya rin ng katarungan. Ganon. So, meron ditong tao na umaasam ng katarungan. Hindi pa siya tapos. Dahil meron ditong tao na nandaya sa kanya, nandoko sa kanya, nagbitray sa kanya, or umahas sa kanya. So, umaasa tong tao na to na magkaroon ng katarungan, kahit katarungan lang sa ginawa sa kanya. Ganon. So, may devil energy. So, ito lang yung nafe-feel ko, no? Kasi, meron siya ditong tao na nakadiling na tuso. Or walang ya, ganyan. Hindi kinonsider yung kanyang nararamdaman. Naghahangad to ng justice, katarungan sa ginawa sa kanya ng tao niya dito. Kung sino man yung tao na involved sa kanya, pwedeng person niya, pwede rin katrabaho na dinaya siya, or meron lang ditong tao na pinagloko siya, okay? So, nakikitaan ko dito, merong tao na nanloko sa kanya na gusto niya talaga ng katarungan. Hanggat maaari, naghahangad siya ng katarungan para rito. So, nafe-feel ko dito, umaasam siya dito. Hindi ito nawawala ng pag-asa. Itong tao na to. Meron ako nakikita dito na Aries, Leo, Sagittarius. Dahil sa sobrang ginawa sa kanya dito, no? Ito rin nafe-feel ko. Merong ginawa sa kanya dito na sobrang hindi katanggap-tanggap niya. Hindi matanggap ng ego niya. Hindi matanggap niya na bakit pinagtaksilan siya dito. Ganon. Ito rin nakikita ko. So, nakaranas tong tao na to ng, yun nga, kanina yung sinabi ko kanina, betrayal, sinaksak siya patalikod, meron siya ditong tao ng hudas, ahas, ganun ang tingin niya eh, hudas siya, ahas siya, devil siya, mga ganun. Yung mga masasakit na salita, binibitawan na ng tao na ito dahil sa sama ng loob na nararanasan niya. Dahil sa galit na ginawa sa kanya ng taong ito sa kanya. Ganon. So, sinasabihan ka dito na ito na yung time para i-let go mo tong emotion mo. Yang mga ginawa sa'yo, talagang may justice yan, ano. Kaya lang, mas mainam na hindi nagmumula sa atin kasi baka din balikan tayo sa mga sumpa na bibitawan natin sa tao na to. Okay? So, ang gawin mo lamang dito ay palayaan yung sarili, patawarin tong tao na to at hayaan
ang justice na kumilos dito. Si universe, si God, okay? Wag mula sa'yo. Kasi pag nagbitaw ka ng masakit na salita at tumama dito sa tao na to, pwede kang balikan, okay? Walang katapusan, paulit-ulit. Makakaranas ka din ng kapighatian. So, mainam yung pagpapatawad. Pagpapatawad pero hindi naman ibig sabihin babalikan. Pagpapatawad lang para maging malaya ka sa emotion na nadarama mo, sa galit, sa puot. So, once na napatawad mo yung tao na to, mapapalaya mo yung sarili mo sa nakaraan. Kapag halimbawa, gusto mong mag-moving on sa sitwasyon, kasi nakikitaan ko dito, makaka-moving on ka eh. Kailangan mong matutunan yung sarili mo na kalimutan at hayaan na si God, si universe, ang mag-justice dito sa taong nagbigay ng betrayal sa'yo. Okay? So, nasa sa'yo pa rin yung decision, kung mag-a-advise lang to. Ayan, malakas yung Aries na nagiging maayos. Meron ako nakikita dito na nakakaraos sa sitwasyon. So, kasi kapag hindi ka patawad, na-stuck ka eh. Kahit gusto mo mag-moving forward, hindi ka makalimot sa ginawang masama ng tao na to. So, mahirap talaga magpatawad, Pero ganun pa man, ito yung challenge para sa'yo, okay? Para makausad ka, para makalimot ka. Kasi pag nagpatawad ka dyan na kikilos si God, huhubugin niya ikaw. Papalitan ka niya ng panibagong damdamin. Kasi hinihiling mo na isinusurrender mo na siya sa kanya. Okay? Sinusurrender mo na tong tao na to na nagbibigay ng pasakit sa'yo. So, ito yung time para isurrender mo kay God, yung hinanakit mo. At bigyan ka niya ng panibagong damdamin para magpatuloy ka sa buhay kasi ang ganda na naghihintay sa'yo. Kasi kapag hindi ka nagpatawa dito, stuck ka para kang sa 9 of air. Papasok sa yung kaisipan tong tao na to. Hindi ka nakaka-moving on. Kahit gustong-gusto mong maka-moving on, hindi ka maka-moving on kasi andun yung galit eh. Andun yung pagnanais mo na makagante, okay? Andun yung nais mo na magawa ng masama tong tao na to na maramdaman din yung nararamdaman mo. Na kung saan mali, okay? So, ang gawin mo dito, pray lang, okay? Pray. Ipagdasal mo tong tao na to. Kasi once na lumuha ka kay God, nagdasal ka sa Kanya, dinig ka niya okay? Dinig ka niya na kung saan ayaw ng Diyos na makita na yung tao niya ay nasasaktan. Kaya kikilos si God para sa'yo. Wag sa dasal mo. Wag sa dasal mo na may mangyaring masama dito, maranasan din niya yung nangyari sa kanya. Ganon. So, ito na yung time para magsumbong ka lang sa Kanya, okay? Lord, sinaktan ako nito, binitray ako nito, ikaw na po ang bahala sa Kanya. Ganon, okay? So, tinuturuan ka dito na tanggalan yung galit, okay? So, nakikitaan ko dito, may pag-asa mayroong magician, okay? Na kung saan yung magician, nakikitaan ko dito na makukuha mo, makakamit mo yung katarungan. Makakamit mo talaga kasi may karma okay? May karma ang bawat gawa ng tao. So, para makatna, kasi pag nagsumpa ka dito, pwedeng merong din mangyari sa'yo. Okay? So, mainam, hayaan mo na lang. Sigad na, ibuhos mo sa Kanya, isumbong mo sa Kanya. At siya na yung bahalang kikilos sa tao na to, ayon sa kalooban niya. So, ikaw, ayusin mo lang yung sarili mo, limutin mo tong tao na to hanggat maaari, at mag-focus ka sa mga priority mo sa buhay. Magpalago ka, kasi nakikita akong lalago ka dito may makakamit ka or meron kang marireceive dito. Merong tagumpay na naghihintay sa'yo. Kasi kung makikita mo dito, mga mga kalansay na kung saan yung kalansay na to, mababaon na to sa limot, lulubog na to iminom mo kahit dito na huwag ka mawawala ng pag-asa, okay? Yung mga kalansay na to, lulubog yan. Kung makikita mo, narito ka naman sa kama na may tubig, na may kalansay, So, ito na yung time na kahit ito yung nakaraan mo na kung saan ito yung humihila sa'yo para maghinanakit ka sa tao na to. Pero, sinasabihan ka dito, tanggalan mo to. Tanggalan mo tong hinanakit mo. Kasi may bagong parating sa'yo. Merong renewal na nangyayari sa'yo or transformation, So, nakikitaan ko dito, merong pangyayari or may magbabago sa'yo. May pagbabagong mangyayari sa'yo na kung saan makikita mo muli yung halaga mo, makikita mo muli yung pagbabago sa buhay mo. So, nakikitaan ko dito,
nasa iyo yung tagumpay. Ikaw ang hahawak ng tagumpay. Kasi wala kang kasalanan eh. Yung tao nagbetray sa'yo, yun ang makakaranas ng maraming kapighatian kasi marami siyang ginawang kasalanan at yun ang makakamtan niya. Samantalang ikaw, kung ikaw yung ditong inabuso, ikaw yung inabuso, niloko, ganyan-ganyan, ipanalangin mo lang ito kay God, siya nang bahala. Isumbong mo lang siya, Lord, niloko ako ng tao nito. Lord, binitray ako ng tao nito. Lord, tanggalin mo tong galit ko. Lord, ikaw nang bahala sa tao na to. Isinusurrender ko na sa'yo. Ganon. So, siya yung babago sa'yo dito. At itong tao mo dito, siya yung mai-stuck sa sitwasyon. Kasi, nakikitaan ko dito, lalago ka eh. Lalago ka sa panibagong ikaw. Lalago ka, huhubugin kang muli dito. Okay? So, mainam, surrender lang. Kasi, andito siya sa devil energy. Or, pwede rin sabihin, tinutukso ka dito na sumumpa, maghinanakit, or gumawa ng masama dito, magbitaw ng masakit na salita. Dahil gusto mo ng hustisya. Lahat gusto ng hustisya. Pero, ang hustisya ay galing sa taas. Okay? Huwag sa'yo. Huwag yung ikaw ang gagawa ng sumpa or something na masasakit about dito sa taon. Surrender lang. Surrender sa kanya. Kasi, may bagong naghihintay sa'yo. Magtatagumpay ka dito. Ito lang yung mensahe. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan natin dito sa card na to kung ano yung mensahe pa sa'yo. Hole in the soul. Kasi dito sa hole in the soul, na-stuck ka eh dahil sa sakit na nararamdaman mo. Parang hinihila ka. Para bang may butas yung kaluluwa mo dito or yung puso mo dito. Ibang kaloob-looban ng kapusoan mo dahil sa hinanakit na ginawa. Yung hole in the soul, huwag mong hayaan na ma-stuck ka sa galit, sa matinding emosyon kasi dadalhin ka niyan eh. Okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng gabay. Okay? Pinaglalaban ka ng gabay mo dito or binibigyan ka ng kaisipan na i-surrender mo, huwag kang magalit, kaya mo yan, malalampasan mo yan, pagsubok na yan. Hayaan mo, ibigay mo kay God, manalangin ka kay God. Huhubugin ka niya dito. Kasi, sugatan ka dito eh. Ito lang nakikita ko. Kung ikaw yung nasasaktan dito, sugatan ka dito. Ito lang nafe-feel ko sa'yo. So, ito na yung time sa pagpapalaya mo sa sarili mo. Tanggalin mo to. I-surrender mo kay God. Kasi, once na i-surrender mo to, magkakaroon ka ng bagong kaisipan, bagong pananaw sa buhay, na kung saan binabago ka paunti-unti. Hindi man biglaan, babaguhin ka. Ito lang nafe-feel ko sa'yo. Meron 36 years old. Meron ditong sexual art or pwede rin sabihin meron ditong hindi pa rin nakakalimot or pwede rin meron ditong inisahan, meron ditong dinaya or pwede rin sabihin na meron kang inaasam dito. So, meron ditong sexual art or meron ding ugnayan sa sex or something na passion na nangyari sa inyo ng tao nito. So, nakikita ko dito may lalim eh. May lalim na nangyayari sa inyo. Have faith. So, sinasabihin ka dito, have faith, magtiwala ka sa Diyos, self-love. Ayan, daming lumabas, ano. Ayan, have faith, self-love. Kailangan mo ng magmahalin yung sarili. Kailangan mo ng alagaan yung sarili mo. Magtiwala ka. So, nakikitaan ko dito, meron ditong ni-reject, iniwan, niloko, binitray, or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na nilinlang, okay? So, ni-reject, pwedeng inalisan. Have faith ka lang dito. Sinasabihan ka dito, mag-start ka na mahalin muli yung sarili mo. Kahit mahirap, tulungan yung sarili. Hindi lang ikaw yung nakaranas ng ganito, na nakasurvive sa ganyang sitwasyon. So, ito na yung time para mahalin yung sarili. So, meron ako nakikitang 33, 24, 22 years old, 56, meron pinanganak ng 13, 24, and 22. Kung makikita mo dito, meron pa rin ditong humihila. So, meron ditong tie or connection na kung saan hindi pa rin nakakalimot itong tao na to sa past niya. Ito rin nakikita ko. Kumbaga, andun pa rin yung emotion na nararamdaman niya. Tumatakbo yung oras para dito. Para tanggalan niya na to. Para i-reject niya na tong tao na to na humihila sa kanya. So, ito na yung time para manalangin sa Diyos na, Lord, tulungan mo ako makalimutan ko tong tao na to.
Lord, bigyan mo po ako ng panibagong damdamin, ganun. So, tinuturuan ka dito na makikonek kay God, magdasal ka kay God, na pawiin yung lungkot na nararamdaman mo, pawiin yung mga pasakit, betrayal na ginawa sa'yo. So, ito na yung time para surrender mo lahat. Kasi nafe-feel ko dito, makakabangon kang muli sa Queen of Fire. Makakabangon kang muli. May babalik mo muli yung confident, kumpiyansa mo sa sarili mo. At may babalik mo muli yung ganda, kagwapuhan mo, okay? At kagandahan mo. So, ito na yung time para hubugin mo muli yung sarili mo. Huwag kang mag-focus sa nakaraan. Bitawan mo na yung nakaraan. Kasi, ito yung magpapa-stuck sa'yo. Kasi kapag nakanatili ka sa nakaraan, parang butas yung kaluluwa mo dito, no? Okay? Parang butas yung puso mo. Hindi ka makalimot. So, ito na yung mensahe, no? Give me the message. Give me the message. Joy, hanapin mo yung saya mo. Kasi nakikitaan ko dito yung transformation, renewal sa'yo. Magiging kang masaya muli. So, balang araw, makakalimutan mo na tong tao na to. Kasi magkakaroon ka na dito ng pangunawa, magkakaroon ka na ng balanse. Ito yung naghihintay sa'yo eh. So, pag naunawaan mo na yung sitwasyon mo, na natanggalan mo yung galit sa puso mo, makakalaya ka dyan. Makakalimutan mo yung tao mo. Siyempre, sa tulong din ng panalangin, dasal, nagabayan pa, makalimutan mo tong tao na nanakit sa'yo. Walang imposible sa Diyos. Ayan. Kay God, kay Jesus, kay universe, kung sino yung pinaniniwalaan mo. Hihilumin ka niyan. Babaguhin ka niyan. Lalo-lalo na yung takbo ng kaisipan mo. Magmamatured ka. May isip mo na itong naranasan mong sakit, ito yung tutulong sa'yo o hubog sa'yo para maging matatag ka. Para mahalin mo na yung sarili mo. Ayan. So, meron dito sacred space. Kasi binibigyan ka ni God dito ng espasyo. Para makita mo ba yung sarili mo. Para magkaroon ka ng ugnayan sa Kanya. Kasi sagrado na. Sagradong espasyo. Kumbaga, dito ka sa moment na nag-iisa ka. Nag-iisa ka dahil gusto ng Diyos na makita mo siya. Gusto niya na malaman mo, andyan siya. Gusto niyang iparamdam sa'yo na kahit may problema ka, andyan siya palagi. Binibigyan ka niya ng pangunawa na lumapit ka sa Kanya. Okay? Give me the message. Ayan, tumalsik to. Truth. So, pinakita sa yung katotohanan. Binibigyan ka niya ng kaliwanagan. So, ito yung katotohanan. Pinauunawa sa yung sitwasyon na huwag kang magalit, magpatawad ka. Diba nga lang nakalagay din sa Bible, mahalin mo yung kaaway mo. Di ba kahirap mahalin ang kaaway mo, di ba? So, ito yung challenge, ano? So, hindi naman porket mahalin mo yung kaaway mo, ay talagang mahirap talaga yun. Pero, kung susubukan mo na patawarin yan, yung kaaway mo or yung taong gumawa sa'yo ng masama, i-bless mo na lang. Sabi nga nila yung sumusumpa sa'yo, i-bless mo. O di God bless sa'yo sa ginagawa mo sa akin. Kasi pag napatawad mo yung sarili, yung mga tao na yan, magaan sa pakaramdam. Kasi tinuturuan mo yung sarili mo na tanggalan. Okay? Tanggalan yung mga ganong emotion. Andito na tayo sa stage na kailangan ng pagbabago. Kasi sa nangyayari sa panahon ngayon, kailangan na talaga ng pagbabago. Okay? Andito na tayo sa revelation. Ayan. Ito na yung mensahe sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.